NTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Chris. Kumusta? At ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 31 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Ayan, kumusta din sa iyo, Noel, at sa ating mga kababayan. Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, September 28, 2023. Ayan, umpisa na ng linggo mula dito sa Quebec, Canada. Ako si Chris Fugaban. At mula naman sa Calgary, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Maghatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. $1 million Australian humanitarian aid ipagkakaloob ng Australia sa Libya. Hurricane Lee naglandfall sa Canada at US, isang tao nasawi. North Korea nakatanggap ng explosive drones bilang regalo mula sa Russia. Historic sites sa Ukraine maaaring masira dahil sa digmaan kontra Russia. Illegal migrants sa southern border ng US dumadami. Pag-recruit sa mga Filipino migrant nurses sa Canada may epekto sa Pilipinas. Una sa ating mga umaatikabong balita. Magkakaloob ng $1 million Australian dollars o 36.5 million pesos na humanitarian aid ang Australian government sa Libya. Bukod dito, suportado rin ng Australia ang United Nations Central Emergency Response Fund na magbibigay din ng ayuda sa Libya. Itong umaatikabong balita ni Danny Delieva. Ipinirating ni Australia Minister for Foreign Affairs, Senator Penny Wong, ang pakikiramay sa Libyan community dahil sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay na epekto ng Bagyong Daniel. Kasabay nito ay inihayag ni Senator Wong ang paglalaan ng 1 million Australian dollars o 36.5 million pesos para sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta. Ipauubaya ng pamahalaan sa Red Cross at Red Crescent Movement ang pamamahala sa pondo na gagamitin upang mabilis na maipamahagi ang kinakailangan ng mga biktima tulad ng pagkain, tubig, blankets at medical supplies. Nagdulot ang Bagyong Daniel ng malawakang pagbaha sa Derna, Libya dahilan ng pagkasira ng supply ng tubig at kuryente, telecommunications infrastructure, mga daan at mga bukirin. Maraming gusali ang gumuho o tinangay ng baha, kasama na ang pamipamilyang naninirahan sa mga ito. Dahil dito, mahirap marating ng disaster response units ang pinangyarihan ng trahedya. Kaya inaasahan ng pamahalaan ang tulong ng iba't ibang ahensya sa pagpaparating ng tulong sa Libya, ayon kay Assistant Minister for Foreign Affairs, Tim Watts. Sa kabilang banda, maraming organisasyon na rin ang naglunsad ng humanitarian aid flash appeals para sa Libya, tulad ng Caritas Australia, Global Giving, Islamic Relief Australia at Human Appeal Australia. Samantala, patuloy naman ang suporta ng Australian government sa United Nations Central Emergency Response Fund na magbibigay rin ng 10 million US dollars o 567.15 million pesos bilang ayuda sa Libya. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Libya ang pagguho ng mga dam matapos masawi ang mahigit 11,000 na tao dahil sa matinding pagbaha. Hanggang ngayon, nasa mahigit 10,000 pa rin ang nawawala. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez.
Nagbukas ang mga otoridad ng Libya na imbestigasyon sa pagbagsak ng 2 dam noong nakarang linggo na nagdulot ng mapangwasak na baha at pumatay sa mahigit 11,300 katao sa lungsod ng Derna sa Libya. Bumagsak ang 2 dam matapos ang malakas na ulang dala ng Mediterranean Storm Daniel. Tumaas ang tubig na ilang metro kaya nasira ang buong komunidad sa Derna at naanod ang libu-libong tao sa Mediterranean Sea. Inanunsyo ni Al-Siddiq Al-Suwar, General Prosecutor ng Libya, na iimbestigahan ng mga prosecutors ang pagbagsak ng 2 dam na itinayo noong 1970s. Titignan din nila ang paglalaan ng mga maintenance funds ng lokal na otoridad at ng mga nakaraang pamahalaan. Magiging mahirap naman ang ganitong uri ng investigasyon sa Libya na kasalukuyang nahahati sa 2 gobyerno mula pa noong 2014. Ang silangang bahagi ng bansa ay nasa ilalim ng kontrol ni General Khalifa Hifter at ng kanyang South Libyan National Army, habang ang karibal na pamahalaan nakabase sa kabisera at may kontrol sa karamihan ng pambansang pondo at nangangasiwa sa mga infrastructure projects. Ayon sa Libyan Red Crescent, mahigit 10,000 katao nawawala makalipas ang 1 linggo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga labi sa mga putik at nabuwal na gusali. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglandfall na sa Atlantic Canada at US si Hurricane Lee noong Sabado, September 16. Isa na ang nasawi sa Maine, USA, habang libo-libo naman ang nawalan ng kuryente sa Nova Scotia, Canada. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Sheila Reyes live. Hello, Sheila, gaano kalakas ba itong Hurricane Lee at gaanong kalaki ang naging damage nito sa bahaging ito ng Atlantic, US at Canada? Hello, Noel. Nagdala ng mapanirang pagbugso ng hangin, matataas na alon sa karagatan at malakas na pagbagsak ng ulan sa New England, sa US at sa Maritime Canada, particular sa Nova Scotia, si post-tropical cyclone na si Lee. Dala nito ang 110 kilometers per hour na malalakas na hangin. Lumapag ito sa Long Island, Nova Scotia, 215 kilometers west ng capital ng Nova Scotia, ang Halifax, at 80 kilometers southeast naman sa Eastport, Maine. Dahil sa malakas na hangin at pag-ulan, natumba ang mga puno, bumahas sa mga coastline at nawala ng kuryente sa higit na 200,000 mga households mula sa Maine hanggang sa New Brunswick sa Canada. Sa estado naman ng Maine sa USA, nasawi ang isang individual dahil nabagsakan ng puno ang minamaneho nitong sasakyan. Aktibo ding lumiresponde ang mga utility power crews sa mga bumagsak na mga linya ng mga kuryente at iba pang pinsala na dulot ng bagyo. Noel? Yes, Sheila, may report na ba kung may mga naapektuhan na rin tayo mga kababayan dyan sa bahagi na yan kung saan nasalanta ng Hurricane Lee? Noel, sa ngayon wala pang impormasyon kung may mga kababayan tayo na apektuhan itong pagsalanta ni Hurricane Lee. Pero Noel, ang populasyon ng mga Pilipino sa Nova Scotia ay nasa mahigit na 6,000. Kaya sana wala nang mapabalita na lubhang naapektuhan dito since sumupay na rin naman ang bagyo. Noel. Alright, maraming salamat sa update, Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada, kung saan nagkaroon ng average na 6 kada taon ng mga hurricanes. Okay, dago naman tayo sa Vietnam. Nakatanggap ng mga explosive drones bilang regalo si North Korean leader Kim Jong-un sa pagtatapos ng meeting nito kay Russian President Vladimir Putin. Ngunit pahayag ng Kremlin, walang kasunduan na naganap sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang umatikabong balita ni Ann Gonzalez. 5 kamikaze drones at isang reconnaissance drone ang ibinigay ng regional governor ng Russia kay North Korean leader Kim Jong-un sa pagtatapos ng kontrobersyal na pagbisita nito sa Russia. Bukod sa mga explosive drones, nagbigay rin ang Russia ng bulletproof vest at espesyal na damit na hindi nakikita sa thermal cameras. Nagsimula nang bumiyahe ang North Korean leader pabalik ng Pyongyang kahapon, September 17. 6 na araw ang itinagal ng foreign trip
trip ni Kim upang makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Nakipagkita rin si Kim kay Russian Defense Minister sa Vladivostok noong Sabado, September 16, upang inspeksyonin ang mga state-of-the-art na armas ng bansa, kabilang na ang hypersonic missile system. Sa isang video footage, nakitang kumakaway na nakangiti si Putin habang papaalis si Kim. Pinangangambahan ng Estados Unidos na nagkaroon na ng arms deal ang dalawang bansa kung saan bebentahan ng North Korea ng ammunition ng Russia kapalit ng pagtulong ng Moscow sa Pyongyang na paunlarin ang missile program nito. Pahayag naman ng Kremlin, walang nilagdaan na kasunduan ang dalawang leader. Ang North Korea ang isa sa mga bansa na sumusuporta sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, habang ang Russia naman ay tutol sa mga sanctions na ibinababa ng United Nations sa North Korea. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 28 warplanes ng China ang namataan ng Taiwan na tumawid sa median line ng Taiwan Strait sa isang unspecified long-range missions. 20 sa mga sasakyang panghimpapawid ang tumawid sa median line ng waterway na naghihiwalay sa Taiwan at mainland China. Pumasok din ang mga ito sa Southeast at Southwest Air Defense Identification Zone ayon sa Defense Ministry ng Taiwan. Ito lamang nakaraang linggo, nakitaan ang pagtaas ng bilang ng pagdaan ng warplanes at ships ng China sa paligid ng Taiwan at sinabi ng Beijing na sila ay nasa high alert matapos dumaan ang dalawang barko ng US at Canada sa Taiwan Strait. Ang iconic na St. Sophia Cathedral sa Kiev at ang medieval buildings na matatagpuan sa lugar ng Kiev Pesheklava Monastery ang dalawa sa major historical site ng Ukraine na nanganganib na masira dahil sa patuloy na digmaan nito laban sa Russia. Ang Historic Center ng Lviv ay kabilang na din sa World Heritage in Danger list ng UNESCO. Ayon sa ahensya, ang mga historical sites na ito ay nanganganib dahil sa vulnerability nito sa shockwaves mula sa bombing sa pagitan ng dalawang syudad. Paalala din ito sa UN sa kanilang tungkulin na maingatan ang mga historical sites nito at upang magbukas din ng karagdagang financial at technical aid para dito. Samantala, patuloy pa din ng argumento sa pagitan ng Ukraine at Russia kung naisasagawa ang necessary precautions upang maiwasan ang patuloy na pagkasira ng mga historical sites na ito. 14 na tao ang nasawi matapos bumagsak ang eroplano sa Amazon. Ayon sa mga otoridad, bunsod ito ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ito ang umatikabong balita ni Bernie Guanlao. Malakas na ulan at low visibility. Ito ay tinuturo umanong dahilan ng pagbagsak ng isang eroplano sa Brazilian Amazon araw ng Sabado, September 16. 12 pasahero at 2 crew nito nasawi sa trahedya. Malapit nang matapos ng propeller plane ang 400 kilometrong biyahe nito sa pagitan ng Manaus at ng Barcelona nang bumagsak ito. Isang investigasyon naman ang inilunsad upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente. Ayon naman sa Manaus Aero Taxi, may-ari ng eroplano, ang eroplano at ang mga crew nito ay mayroon ng lahat ng kinakailangan na requirement para sa paglipad. Pahig naman ng mayor ng Barcelos na si Edson Paulo Rodriguez Mendez na rentahan ng eroplano ng isang businessman na nagtatrabaho sa game fishing, kasama dito ang mga kaibigan mula sa iba't ibang lugar sa Brazil na naglalaro rin ng recreational fishing game na ito. Samantala, nananawagan naman ng pagkakaisa at pananalangin si Amazonas Governor Wilson Lima sa pamilya at kaibigan ng mga biktima. Bernie Guanlao, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinakawalan na ng mga Border Patrol agents sa San Diego, California at Tucson, Arizona ang daang-daang illegal immigrants. Sa biglang pagdama nito, dahil samantala nakita naman sa isang pag-aaral na hinahihiwalay ang mga bata sa kanilang mga magulang
para maiwasan ang overcrowding sa mga short-term holding facility ng mga migrante. Mula sa Maine, USA, may umatikabong balita si Lea Salar live. Lea, gaano karami ang mga migrante? Chris, umaabot na sa 9,000 na mga migrants ang nagnanais tumawid papuntang US gamit ang border sa Ajo, Arizona. Nakakita ng nasa 2,000 migrante kada araw ang Tucson sector sa Arizona at umabot naman sa 7,000 ang illegal na tumatawid ng border. Dahil dito, puno na ang mga shelter sa border city, kaya naman ang ilang border patrol officers sa San Diego, California at Arizona pinakawalan na sa daan ng kanilang mga nahuli. Sa Texas naman, patuloy na gumagamit ng razor wire upang mapigilan ang mga illegal na pagpasok ng mga migrants. Ito na ang ika-6 na buwan na lumagpas sa 200,000 ang bilang ng mga migrants sa USA. Pinaghihiwalay naman din ng mga US Border Patrol agents ang mga migranteng nasa 8 taong gulang pataas sa kanilang magulang para maiwasan ang overcrowding sa mga short-term holding facility. Sinabi ni Dr. Paul Weiss, isang pediatrician at federal court monitor, na ilan sa mga bata ay nasa ibang parte ng facility at nahihiwalay sa kanilang mga magulang ng 4 na araw. Ang mga ito umano ay hiniwalay dahil sa operational reasons at para maiwasan ng overcrowding. Ngunit ayon kay Weiss, karamihan sa mga batang nakausap niya hindi alam kung paano mabibisita ang kanilang mga magulang, kaya naman naapektuhan ng anda ang kanilang mental health. Patuloy pa rin ang diskusyon sa Kongreso ukol sa pagdagsa ng migrants at ngayon hindi pa rin tinatanggap ang pinasang batas ukol sa pagpapatawad ng illegal migrants. Balik sa inyo, Prez. Lahat ng mga na-release na sa streets ay cleared na sa Customs and Border Protection's vetting process para makasigurong hindi sila risk sa safety o national security. Pero kailangan pa din nilang umattend ng mga immigration court dates. Ayon sa CBP, patuloy pa din silang gumagawa ng standard process para ma-screen ang mga migrants. Karamihan naman sa mga street release ay malapit sa mga transportation sites tulad ng mga bus stations na maaari nilang magamit para makapasok sa US. Prez? Alright, maraming salamat, Lea Salar mula sa Maine, USA. Hinimok ng World Health Organization o WHO ang Beijing na maglabas pa ng karagdagang impormasyon ukol sa pinanggalingan ng COVID-19. Handa rin aniya ang organisasyon na magpadala ng isang team upang magsuri ukol sa issue. Bukod sa pamimilit ng WHO, inihingi rin nila ang tulong ng mga bansa na buksan ang issue na ito sa kanilang bilateral meetings ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Unang nadiskubre ang COVID-19 sa Wuhan, China at naging pandemic na ikinasawi ng nasa 7 milyon na tao. Malaki ang epekto dulot ng pagtaas ng bilang ng mga migranteng nurses abroad na galing ng Pilipinas para sa maiiwang o naiiwang pamilya, trabaho at sa bansa. Panawagan ng mga otoridad, manatili muna sa Pilipinas ng ilang taon bago magtrabaho abroad. Mula sa Edmonton, Canada, may umaatikabong balita si JP De Leon. Live. Hello JP, gaano nga ba karami ang mga umaalis ng mga Filipino nurses na nagpupunta sa Canada? At ano-ano ang mga nagiging epekto ng pagdami ng nangingibang bayan nating mga nurses sa bansa? Yes, Noel, libo-libo o kalahati ng mga licensed nurses mula sa Pilipinas ang nag-a-abroad taon-taon upang mapaganda ang kanilang buhay dahil sa mas magandang oportunidad sa kanila sa ibayong dagat.
Subalit hindi naman maganda ang epektong dulot nito sa Pilipinas at sa mga trabahong kanilang iniwanan. Bukod sa nahihiwalay sila sa kanilang pamilya, tumataas din ang bilang ng workload ng mga naiiwan sa trabaho dahil sa kakulangan ng workforce sa mga ospital. Isa ang Canada sa mga bansa na may staffing agency na pumupunta sa Pilipinas upang makapag-recruit ng mga Pinoy nurses. Ito ay upang mapunan din ang kakulangan ng nurses dito sa Canada. Ngunit dahil sa taas ng demand, maging ang mga less experienced nurses nare-recruit na rin. Kaya naman para sa ilang eksperto sa Saskatchewan, mas maigi na kumuha ng mga nurses na may experience na at dapat ma-meet nila ang requirements para sa licensing sa College of Registered Nurses. Ipinakikiusap naman ng presidente ng Private Hospital Association of the Philippines na si Dr. Jose Rene De Grano na hayaan munang makapag-practice sana sa sariling bansa ang mga nurses bago sila payagang mag-migrate sa ibang bansa. Marami ang pasyente na hindi na na-accommodate dahil sa kakulangan ng nurses ayon sa spokesperson ng United Private Hospital Unions of the Philippines. Bagamat pabago-bago ang eksaktong bilang ng shortage ng nurses sa Pilipinas, aabutin nila ng 12 taon upang mapunan ang pangangailangan ng ating bansa. Noel? JP, ano naman ba ang mga ginagawang hakbang ng mga ospital na kanilang pinupuntahan para matugunan itong experience gap? Noel, isa sa mga hakbang na ginagawa ng mga ospital dito sa Canada ay ang pagpo-provide ng orientation programs para mas madaling maibilang ang mga less experienced nurses sa mga ospital. Isa na din dito ang preceptorship kung saan magtatrabaho ang mga less experienced nurses kasama ng mga well-experienced nurses para makakuha sila ng first-hand experiences sa pagiging nurse dito sa Canada. Noel? Alright, maraming salamat JP De Leon mula sa Edmonton, Canada, kung saan ang Ontario Province ng Canada ang may pinakamataas na demand ng nurses sa bansa. Inanunsyo ng Philippine Embassy ng Riyadh na maaari nang i-download ng mga kababayan ng OFW Pass sa Google Play Store at Apple App Store. Samantala, nakibahagi naman ang Philippine Embassy sa Egypt sa 20th Cerebral Palsy Awareness and Protection Week celebration sa Egypt. Ito ang umati ko pong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kabayan sa Riyadh na mag-download ng OFW Pass sa Google Play o kahit sa Apple Store. Sa pamamagitan ng pass na ito ay maaaring ma-access ng mga OFWs ang iba't ibang serbisyo na ibinibigay ng Department of Migrant Workers. Matatagpuan din dito ang iba't ibang directory at hotline sa mga opisina ng Embahada ng Konsulado ng Pilipinas sa buong mundo. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Riyadh. Kinaganap na ang 20th Cerebral Palsy Awareness and Protection Week celebration sa Egypt na nagsimula noong September 16 at magtatapos naman ito sa September 22. Bilang pakikibahagi, nagbukas ang Philippine Embassy sa Egypt ng isang selebrasyon para dito na may temang taong may cerebral palsy, mahalin, unawain, isama at iugnay upang kakayahan at galing ay pagyamanin. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Egypt. Magbubukas naman ang isang consular outreach mission sa Maui, Hawaii, ang Philippine Consulate ng Honolulu. Ito ay gaganapin mula September 22, Biyernes hanggang September 24, Linggo sa Lahina Civic Center Gymnasium. Ilan sa mga serbisyong ipagkakalob ng embahada ay ang pagpapagawa ng passport, notaries, dual citizenship application, reporting of birth and marriages. At para sa kumpletong impormasyon upang maka-avail ng serbisyo na gaganapin sa consular mission na ito ay mas mabuting bumisita sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Honolulu. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright, Noel, ito na ang di nating makakalimutan, ang pinakakaabangan ng lahat. Pwede bang bumate? Pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan.
Ako po si Angel Inoncilio ng Edmonton, Canada. 7 years na po ako hindi nakakauwi sa Pilipinas. Gusto ko pong batiin ang aking pamilya sa San Rafael, Bulacan, ang Inoncilio family, Magallanes family, the Guzman family, Villanca family, si April Alman, Beverly Amparo, Gina de Guzman, Esther and Eva Machon, ang aking mga kasama sa Central Appellate Choir, ang aking mga kabatch sa La Verdad Christian College ng Bachelor of Science in Accounting Technology, batch 2014. Yan, at para naman din sa aking shout-out kay Brad Allen Ponciano, hello. At ganoon din, pinapabati niya si Ate Miao dyan sa Pilipinas, si Billy Joe, at ganoon din si Kat Caroro. Hello kay Annabel Gawat, kay Daniel Cabradilla, sa aking mahal na asawang si Erwina, sa lahat ng mga kapatid natin dito sa Calgary, Canada, at sa Edmonton, sa Toronto, sa lahat, sa buong mundo. At ganoon din po kay Brad Junicio Cornista, dyan sa Lloydminster, kay Reggie Avila, Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Rosario Almazan, kay Brad Ferdy and Sis Evelyn Astadan. Ganoon din kay Madel and Abong Garcia, kay Eileen and Jess Torres, kay Grizel Lumabong, kay Eileen Catalan, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay araw-araw sa lahat ng programa natin sa UNTV. Alright, Noel, ako naman, binabati natin si Andrea, si Sigrid, ang aking pinsan na nasa Dubai, si Walson Beltran. At of course, ang mga MCGI brethren dito sa Montreal, Canada. Meron silang dinadaos ngayon na couples presentation, kumustahan. At ganoon din sa ating mga kababayan na tune in ngayon sa ating balita. Ayun, at shoutout din sa lahat ng mga nag-participate din sa SK, ang pagsasanay dito sa lugar ng South and North Calgary. Hello sa inyo mga kapatid. At ganoon din po sa lahat ng mga couples din ng Calgary, South and North lokal. At Chris, ayun, puntahan na natin ang ating kasama sa Pilipinas. Andiyan na si Amigo Sherwin. Hello sa iyo, Amigo. Good morning, good morning. Kamusta ba dyan? Ano ang ating mga abangang humahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel, Chris. Nako, meron tayong hindi naman magandang balita, no? Pero kailangang malaman ng ating mga kababayan. Ipagpauna na natin sa kanila para at least ay makapaghanda sila. Noel at Chris, meron na namang panibagong pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo bukas. Ayan, ika-11 linggo na ito, no? Na sunod-sunod ng pagtaas ng presyo ng mga petroleum products dito sa ating bansa. Kaya para po sa ating mga motorista, kung gusto nating baka menos-menos ng kaunti, magpa-gasolina na po tayo ngayong araw dahil bukas ay meron na naman pong uling pagtaas ng presyo. Although, Noel at Chris, nagbigay na ang LTFRB ng fuel subsidy na nag-start noong Wednesday, pero hindi pa rin tapos. Ilan pa lang din ang nabibigyan ng fuel subsidy na mga PUB drivers and operators. At abangan na lang kung hanggang kailan pa magtutuloy-tuloy yung pamamahagi ng fuel subsidy bilang suporta o ayuda sa ating mga PUB drivers. Ayan. Sa inyo naman dyan, Noel at Chris, kamusta naman? Malaking tulong yan, Amigo, dun sa ating mga kababayan and drivers. At curious lang ako, Amigo, pagka ba tumataas na ganyan yung mga presyo ng gas dyan, automatic ba tumataas din agad ang presyo naman sa pamasahe? Hindi. Yan nga yung ipinaglalaban ng ating mga driver and operator, especially ng mga, of course, ng pampasaherong jeep, ng bus, ayan, maging yung mga taxi. Umaapila nga sila dahil nga sunod-sunod yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi naman tumataas kaagad yung pamasahe kasi medyo matagal-tagal na usapin yan sa LTFRB. Kaya ang ginagawa na lang ng ating pamahalaan ay bigyan sila ng ayuda kagaya nga nitong fuel subsidy. Kaya lang, hindi naman din kaagad naibibigay yan o agaran dahil kailangan pa ng mga pag-uusap, mga consultation ang ginagawa dyan, Well. At yun, magandang malaman din namin din dito, Amigo, kabagaman dito kami sa ibang bansa, mga nangyayari din dyan. Chris, dyan ba sa inyo? Kamusta naman? Oo, Noel, mapapasana all ka na lang sa subsidy sa Pilipinas dahil dito sa eastern part ng Canada,
Ayan, mataas na naman ang gasolina dito rin, nasa $1.80, nasa halos 50 pesos kada litro. Ang presyoan dito, baka alam ko dyan, Noel, sa lugar nyo, medyo mas mababa kumpara dito. Dito kasi, Sherwin, sa kaalaman ng ating mga kababayan, bukod pa sa presyo ng gasolina, mayroon pang dagdag na carbon tax dito sa lugar natin sa eastern part. Ewan ko lang ko dyan kila Noel, pero dito kasi mayroon pang konting patong, kaya mas mahal. At tanong ko din, Sherwin, dyan sa Pilipinas, medyo nauuso na kasi dito ang electrical vehicles at gayon din sa mga hybrid and electrical buses dito sa Canada. Gayon din ba sa Pilipinas? Meron ng mga sumusulpot-sulpot na ganyan. Yung mga electronic, Kaya lang hindi pa marami. Ang marami dito na parang kabuti na musbong, yung tinatawag na e-bike. Yung mga e-bicycle, na lalo na ngayong pasukan, marami yan. Kahit sa mga highway, makikita mo yan. Yan ang pumalit sa mga tricycle. Yung mga tricycle dati, pinupune sa mga national highway. Ngayon, mas dumami at lubhang delikado. Inaantabayanan nga natin yung dating sinasabi dyan ng LTO. Kasi nga, mga walang lisensya, kahit mga bata, pwedeng magmaneho. Na supposed to be dapat sa mga subdivision lang. Pero marami lumalabas ng mga highway, kaya delikado, Chris. Dapat kasi dito sa Canada, nagiging pataas ang popularity ng mga EV vehicles dahil yan naman ang may subsidy dito sa parte ng ating bansa. Well, diyan ba sa inyo? Pero nga, mas maganda kung regulated pa rin. Kung gumamit man ng mga e-bikes, diyan kung mauuso man yung mga ganyan. Nakakatipid kasi, pero syempre yung safety ang pangunahin talaga na dapat isaalang-alang. Pero yon, abangan namin, amigo, yung inyo pang iba pa ninyong mga humahataw na mga balita dyan sa Pilipinas. Salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo pong itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood din ninyo rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Psalms, chapter 103, verse 13. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. At yan po ang mga umatika pong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, September 18, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Quebec, Canada, ako si Chris Fugaban. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Calgary, Alberta, Canada, ako naman po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.